Kumusta? Isa sa mga pinakamalaking tanong pagdating sa mga propesya sa Biblia ay kailan ba talaga magsisimula yung sinasabing katapusan ng mundo? Ngayon, susubukan nating linawin ng isang aspeto niyan na matagal nang pinagtatalunan. So ang pinakasentro ng usapan natin ngayon ay isang tanong na, alam nyo ba, ilang siglo nang pinag-iisipan ng mga teologo. Kailan nga ba eksakto magsisimula yung pinakamatinding yugto ng paghihirap? Isipin nyo, meron tayong isang 7 taong countdown, parang bomba sa pelikula. Pero ang malaking misteryo, kailan ba talaga mag-uumpisa yung timer para sa pinakamadilim na bahagi nito? Dito na nagkakaiba ng mga pananaw. Okay, pero bago tayo tumalon sa gitna ng debate, importante na magkakaintindihan muna tayo sa mga terms. Kilalanin muna natin kumbaga yung mga pangunahing karakter at konsepto sa kwentong ito. Una sa lahat, yung tinatawag na malaking kapinghatian. Hindi to basta-bastang problema lang ha. Ito ay isang partikular at napakatinding panahon ng pag-usig na ayon sa propesiya ay wala pang katulad sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. At sino ang nasa gitna ng lahat ng ito? Isang figura na tinatawag na anak ng kapahamakan. Siya yung leader na aangat sa kapangyarihan sa buong mundo at gagawin niya ang isang bagay na sukdulan. Idedeklara niya ang sarili niya bilang Diyos. Grabe no? At lahat ng ito ay nakapaloob sa isang specific na time frame, isang propetikong yugto ng 7 taon na kilala bilang ang huling sanlinggo. Ito'y nahati sa 2 bahagi, tig 1,260 araw bawat isa. Ayan, so dito na ngayon nagkakaroon ng 2 magkaibang interpretation. Paano ba nag-uugnay-ugnay ang lahat ng ito? Ang sagot, nakasalalay pala sa kung paano natin babasahin ang iisang talata lang sa Biblia. So eto na, may 2 pangunahing pananaw. Sabi sa una, magsisimula ang malaking kapighatian sa unang araw pa lang ng 7 taon. Sa pangalawa naman, hindi. Magsisimula raw ito sa bandang kalagitnaan na. Malaki ang pagkakaiba, di ba? At itong talata mula sa aklat ni Daniel ang pinakaugat ng buong debate. Yung parera lang sa kalagitnaan ng sanlinggo. Ang ibig sabihin ba nito ay sa eksaktong gitna o tumutukoy ito sa kabuuan ng huling kalahati ng 7 taon? Diyan nagkakatalo. So ngayon, tingnan natin kung ano ang sinasabi ng ating source material. Saang panig ba sila kumakampi? Alamin natin ang kanilang mga argumento. Ayon sa pinag-aaralan nating dokumento, malinaw ang kanilang paninindigan. Ang malaking kapighatian ay dapat magsimula sa unang araw pa lang ng huling 7 taon. At ang lohika nila, medyo simple lang. Para magkaroon ng saysay ang mga pangyayari sa unang 3.5 taon, tulad ng paglaban ng 2 saksi sa halimaw, kailangan nasa kapangyarihan na ang halimaw. At kung nandun na siya, ibig sabihin, mayroon ng pag-uusig na nagaganap mula pa sa simula. At ito pa ang isa sa mga talatang nagpapatibay sa argumento nila. Para matupad ang propesiyang ang kapangyarihan ng banal na bayan ay tuluyang masisira, kailangan nilang pagdaanan ang buong yugto ng pag-uusig, hindi lang ilang araw. Pero, heto ang maganda. Kahit na may debate sa kung kailan magsisimula, ang wakas para sa mga mananampalataya, ayon sa source, ay sigurado at nakatakda na. So kahit pa may debate sa simula, ang pinakaimportante ay yung dulo. Para sa mga banal, ang kapigatian ay tiyak na magwawakas sa isang napakahalagang pangyayari na puno ng pag-asa, ang unang pagkabuhay na maguli. Kaya ganito ang itsura ng buong timeline ayon sa kanila. Ang pagdurusa para sa mga banal ay tatagal ng 1,335 na araw. Pagkatapos niyan, ililigtas na sila. At yung kasunod na panahon, yung 7 salot, ay isang hiwalay na paghatol na para na lang sa mga maiiwan sa mundo. So, ano ang pinakamahalagang takeaway dito? Well, binibigyan tayo nito ng katiyakan. Sinasabi ng modelong ito na ang mga mananampalataya ay hindi na daranasin yung pinakahuli at pinakamatinding pagbuhos ng puot ng Diyos. At para mas maintindihan natin, isipin niyo to, ang pag-usig ng halimaw ay parang tantrum lang ng isang nilalang. Pero yung 7 salot, iba yon. Yan na mismo ang puot ng makapangyarihang Diyos. Napakalaki ng pagkakaiba. At kapag akala mo tapos na ang lahat, mayroon pa palang kasunod. Ipinapaalala sa atin na mayroon pang isang pangwakas at absolutong paghatol na higit pa sa 7 salot. Kung ganito nga ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, ano sa tingin niyo ang mensahe nito tungkol sa pagtitiyaga at pagliligtas? Yan ang tanong na iniiwan natin sa inyo para pag-isipan.